Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Terra Classic USD or USDC. Isa po itong stable coin at sapagkat ito po ay nagkaroon ng parabolic na 301% na surge. Yan, price surge po ito. At na-content ko po yung tungkol dito. Yan, sa isang chart ni USDC kung saan ay talagang nagkaroon talaga ito ng price surge. At isa nga ba itong sinyales na paakyat na ito sa $1 na presyo para magkaroon ng repeg kay US dollar. Ayan, sa US dollar na fiat currency. Kasi stable coin po ito na nag-collapse. Ayan, nag-collapse dahil sa pangyayari noon. Ayan, kaya ginoong Duocon. Ayan, si Duocon yung may kaugnayan sa pangyayari na ito na kung bakit ito ay nag-collapse. At ngayon ay ginagawa po ng buong community ng Terra Classic lahat ng kanilang makakaya para ibalik ito sa dati nitong presyo na $1. Yan, kasi nakapeg po talaga yung value ng USDC sa fiat currency na $1. Kasi isa nga itong stable coin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Terra Classic USD or USDC, the algorithmic stablecoin of the Terra ecosystem, has soared to 301% amid a confluence of bullish fundamentals. Kaya ayan, dulot daw po ito ng bullish fundamentals kaya nagkaroon siya or umangat siya ng 301%. Kaya ayan, ito na nga ba ang sinyalis para makabalik sa presyong $1 ang USDC. With a massive growth rate, USDC's price now sits at ayan, 0.06579, jumping to its level from a low of 0.0167 in the past 24 hours. Kaya ayan, mula po sa presyong ito, 0.0167 ay bigla po siyang napatalon dito sa 0.06579. Ang taas po niyan. Following the surge, USDC market capitalization also rose by 301% to $571.8 million. Kaya ayan, maging yung kanyang market cap ay umakyat na rin or lumago na rin. The most bullish on chain metric is the trading volume, which has soared by 2,219.51% to $1.2 billion. Kaya ayan, yung may pinakamataas daw na paglago ay yung kanyang trading volume sapagkat ito ay ayan, lumago ng 2,219.51% at naging umabot po ng $1.2 billion yung kanyang trading volume. Despite its rank as the 76th largest cryptocurrency by market cap, the trading volume is the 7th biggest in the industry, surpassing top coins like Cardano, Shiba Inu, and Litecoin. Ayan, talo po ni USDC yung trading volume nila Cardano, Shiba Inu at saka Litecoin. USDC price growth catalyst. Ayan. Ano nga ba yung catalyst na ayan, nangyari dito kay USDC? Two major factors stand out as the triggers for the massive surge in the Terra Classic USD price. Ayan, meron daw pong posibleng dalawa na factors or bagay na siyang nagdulot or nag-trigger sa massive surge na nangyari ngayon dito kay Terra Classic USD. The first is the strategic $500,000 investment from Terra Classic Labs deployed to buy 25.6 million USDC at an average price of $0.021. Kaya ayan, meron daw pong yung una ay meron daw pong strategy ang Terra Classic Labs na kanilang ginawa kung saan sila po ay nag-invest ng $500,000. Meron po silang pinasok na $500,000 dito kay Terra Classic USD. Ayan. Bumili po sila sa presyong 0.021. Kaya ang kahalaga po ng token na ito
ng USDC token na ito ay nasa 25.6 million. Kaya yan po yung isang dahilan or sanhi kung bakit ito pumalo, kung bakit pumalo yung market price ni TUSD. Ayan. According to the announcement from Trader QT, an official Terra Classic Labs partner, the accumulation is in line with the outfit's treasury reserve policy. While USDC was initially designed as a stablecoin built to maintain 1:1 peg to the US dollar, its depegging in 2020 changed its status from a stablecoin to an asset with the potential to bring valuable returns. As such, the Terra Classic Labs investment is now worth $1.6 million, a more than 3 times growth. Ayan. Si USDC ay yan talagang nung inilabas po ito ay talagang na-design lamang po ito bilang stable coin. Katulad na rin po ng USDT, si Tether coin. Ayan, kung saan ang gamit po nito ay nakapeg po sila. Yung value po nito ay nakadikit sa value ng US dollar. Kaya 1:1. Kaya ang value ng 1 USDC ay equivalent to $1. Ganyan po talaga ang stable coin. Kaya tinawag na stable coin. Ngunit nagkaroon ito ng depegging. Yung sinabi ko po kanina, nag-collapse. Ayan, dahil sa collapse, nagkaroon ng depegging noong taong 2020. At dito po natanggal yung status ni USDC bilang isang stable coin. Kaya hindi na po siya stable coin. Hindi na po natin matatawag na isang stable coin ang isang token kung hindi na po sila nakapeg kay US dollar. Kaya ayan, nung ito ay bumagsak ng todo, naging parang isang investment asset na lamang ito. Yan, parang naging isang ordinaryong digital is parang isang cryptocurrency na rin na pwedeng umangat yung kanyang presyo at yung mga investor na nag-hold dito ay pwedeng kumita ng malaki. Kaya ganyan na lamang po yung nangyari sa kanya ngayon. Kaya yan, yung mga nag-i-invest ay yung mga investors ng TUSD ay yan, meron na pong kumita ng yan malalaking amount at nagkaroon pa sila ng times 3 na kita yan sa pag-hold ng USDC. Besides this cash injection, Binance Futures also unveiled its plans to list USDC, a rare push toward the embrace of the stablecoin. The USDM USDC perpetual contract built to go live for trading today, November 27 by 12:30 UTC, will give traders access to about 50 times leverage. Ayan naman po yung ginawang hakbang ng Binance. Yan. Ito po ay nalista kay Binance Futures. Ayan, nalista ang USDC sa kanilang dito sa kanilang perpetual contract. Kaya yan ang isang bagay na nakapagdulot na rin sa pag-angat sa presyo ng USDC. Binance listing ultimately positions Terra Classic USD as an asset with more potential than it was originally designed for. Kaya yan, tama po yan. Yung Terra Classic ay naging isang investment asset na po ito. Pero hindi po talaga ganito yung kanyang disenyo. Talagang stable coin lamang po talaga siya na katulad ni USDT. Pero yan, ngayon ay pwede po tayong kumita sa kanyang paglago or pagtaas yung kanyang layunin na makabalik sa 1:1 na peg nito kay US dollar. Will USDC soar to $1? Yan, ito po yung pinakamalaking tanong. Kakayanin nga ba niya talagang magkaroon ng repeg sa $1 na presyo? Analysts believe the performance of USDC in the past 24 hours is a testament of its potential to regain most of its lost momentum. Kaya yan, maraming mga analyst daw ang naniniwala na yung ipinakita na performance ni USDC nitong nakalipas na 24 oras kung saan siya po ay nagkaroon ng price surge ay yan po ay isang parang yan po yung isang testament na may kakayahan na makabalik si USDC sa $1 na presyo.
Yan, sa dati nitong presyo na $1. Since its depeg last year and the accompanying collapse of the Terra ecosystem, effort has gone toward helping both LUNC and USTC reclaim their lost glory. Kaya yan, dahil sa collapse na yan ay dyan po talaga bumagsak yung LUNC at saka USTC, pero kahanga-hanga po yung kanilang community ng Terra ecosystem kasi hindi po sila sumuko at talagang gumagawa silang paraan para ibalik sa dating presyo ang LUNC at ang USTC. One of these moves is the proposal to safely enable the market module. The protocol deactivated this module back in May 2022, and its potential reactivation will come with new amendments that will ensure safety. The various efforts to reposition USDC and LUNC to $1 have gained traction, and while the $1 mark seems elusive in the near future, current events in the soaring transaction count show optimism is returning to the ecosystem, and a surprise might be lurking around the corner. Ayan, totoo po yan. Medyo mukhang malabo po na makabalik kaagad sa presyo ang na $1 ang USDC at saka LUNC. Medyo malabo po na aakyatin nila ang ganitong presyo. Medyo matatagalan po siguro ito. Yan, pero hindi pa rin natin alam ang pwedeng mangyari. Pwedeng may mangyari na isang event na hindi po natin inaasahan at bigla na lamang tatalon si USDC at saka si LUNC sa $1 na presyo. Kaya hindi po natin na talaga masabi. Pero base lamang sa kalagayan nito ngayon ay mukhang medyo masasabi nating parang ambitious price pa rin yung $1 na presyo na kanyang aakyatin sa ngayon. Kaya ayan, siguro ay basta tutukan na lamang po natin kung ano yung mga developments na dito sa ecosystem ng Terra ecosystem. At dyan po yung ating talagang magiging basihan kung kakayanin nga ba niyang akyatin or makabalik sa presyong $1. Pero base sa ngayon sa kanyang kalagayan ay masasabi ko po na medyo malayo pa na magagawa niyang akyatin ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.